So ayan na nga po mga kababayan, nagkagulatan. Kahit nga po yung mga pulis ay nagulat sa pagdagsa ng maraming mga tao kaninang madaling araw diyan po sa EDSA Monument mga kababayan. Kahit nga ako nagulat hindi ko po alam na may ikinasapalang rally o pagtitipon yun pong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. So kanina po ay inireport ng GMA na nasa 200 katao daw. Pero yung mga sasakyan ay hindi na makadaan. Ganun ba karami yung 200 na kahit nga po yung mga sasakyan ay hindi na makadaan? So 200 katao lang daw yung naandun kanina. So talagang makikita mo mga kabayan kung sino po yung tunay at totoong nagbabalita. So inaasahan po natin na baka mamayang hapon or mamayang gabi or bukas o mga sa susunod na mga araw ay hindi lang po hindi lang libo-libo na mga miyembro ng INC yun pong dadalo diyan po sa pagtitipo na yan. So inaasahan po natin na madadagdagan pa habang lumilipas po yung mga oras ay lalo pong nadaragdagan, lalong dumarami yun pong pagdagsa ng mga tao diyan po sa EDSA mga kababayan. So baka hindi po libo kundi abuti ng milyon-milyon yun pong pupunta, dadalo diyan po sa pagkilos ng INC mga kababayan. So hindi po naging aware yun pong gobyerno diyan po sa ikinasang rally ng INC. At may mga nababalitaan tayo na wala daw permit yun pong ikinasang rally ng INC. So napakatalino talaga ng leader ng INC mga bayan. Kasi kung hihingi naman talaga sila ng permit, baka makapaghanda, baka mabarikadahan yun pong yan pong daraanan ng mga kapatid natin sa INC. So talagang hindi po nila ipinablik yung ikinasang rally nila sapagkat alam naman natin na ito pong administrasyon natin ngayon na kapag may nabalitaan na magsasagawa ng rally ay agad na binabarikadahan yung daraanan nitong magrarally na ito. Kaya napaka talaga, bilib na bilib po ako diyan po sa leader ng INC. At alam naman po natin na yung kanila pong pinaglalaban ay yung katotohanan. Yung kanilang ipinaglalaban ay yung katarungan mga kababayan. Hindi po sila sumasang-ayon na baliin, baluktutin yun pong katarungan o baluktutin yung batas. Alam po natin na ang isa sa dahilan kung bakit po lumabas ito pong mga kapatid natin dahil po sa yung isa nilang miyembro na kilala nating isang senador na si Senator Marcoleta ay ginawan ng kaso mga kababayan na kasong plunder. Ito po ay about doon sa campaign donation na natanggap ni Senator Marcoleta noong siya po ay kumandidato tumakbo noong nakaraang taon sa midterm election na plunder yung ikinaso sa kanya. So diyan mo makikita kung talagang yung batas natin dito sa Pilipinas ay matino pa. Akalain mo kasong plunder na yung pera na yon na natanggap ni Senator Marcoleta ay hindi naman galing sa kabangbayan mga kababayan. Yun po ay galing sa isang private person. Dinonate. Donasyon nga po mga kababayan. Hindi naman po ninakaw. Hindi ninakaw. So bakit plunder ikakaso kay Senator Marcoleta? So talagang kapag
lumalaban sa korupsyon ay ginagawan po talaga nila ng iba't ibang kaso, mga kababayan. Napapaghalataan po sila. Halatado na sila ng taong bayan, mga kababayan. Kaya ngayon po mga kabayan, baka ito na po yung tinatawag na the end is near. Kaya yung palasyo, mga kababayan, ay nilockdown na. At itong si Pangulong Marcos ay ginansil yung kanyang lakad sana ngayon, ginansil na. Hindi tumuloy sa kanyang lakad. Napapraning na ba, mga kababayan? Itong atin pong Pangulo, baka ito na yung hindi natin alam, mga kabayan Hindi po natin alam, baka ito na yung tinatawag na the end is near. Parang takot na mga kabayan Nilockdown, binarikadahan na yung palibot ng Malacanang. So asahan po natin na hindi lang po libo-libo. Asahan po natin na aabot ng milyon-milyon kasi ang pagkakaalam ko ay hindi pa po kasama yun po nga nasa iba't ibang region. Ang alam ko yung nasa palibot pa lang ng Quezon City, yung sa Manila, yun pong dumalo ng mga kapatid sa INC. Nasa pa lang siguro, nasa 10% or 5% mga bayan ng mga miyembro. O isali pa natin yung mga hindi miyembro kasi may mga nakikita po tayo sa social media na nagko-comment na kahit daw po sila ay hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo, sila po ay kaisa sa ipinaglalaban para sa katarungan, sa ipinaglalaban ng mga kapatid natin sa INC na transparency. Opo mga bayan, transparency and accountability. At dapat panagutin yun pong mga sangkot sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan, yung mga kurakot. Yun po ang isa sa kanilang ipinapanawagan, at ang isa din po sa kanilang pinapanawagan ay wag baluktutin yung katarungan, wag baluktutin yung batas dito sa ating bansang Pilipinas. So ganun po mga kababayan, ganun po yung pagkakaisa ng INC. Hindi pa man sumisikat ang araw pero napuno na yung EDSA, mga kababayan. Walang ibang makagagawa nun, walang ibang grupo kundi natatanging INC lamang yung makagagawa ng ganong pambihirang pagkakaisa, mga kababayan. Kaya bilib na bilib tayo diyan po sa mga kapatid natin sa INC, lalong-lalo na sa namumuno, sa leader ng INC na si Brother Eduardo Manalo. Napakatalino, mga kababayan. Hindi po natunugan ng gobyerno na may ikakasang rally yung INC. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, kapag in-announce po nila, kapag ibinalita po nila yung kanilang ikakasang rally, baka mabarikadahan na yung daraanan ng mga tao. Kaya saludo po tayo sa ipinaglalaban ng mga kapatid natin dyan sa Iglesia ni Cristo. Sana talaga ay makuha na yung hustisya, maibalik at mapanagot yung mga sangkot sa pandarambong. Iba yung ngayon, iba yung takbo ng bansang Pilipinas. Kung sino yung lumalaban sa korupsyon, siya pa yung ginagawa ng iba't ibang inimbentong kaso. Kaya abangan na lang po natin, mga bayan, bukas kung yung mga taga-ibang region ba ng mga kapatid sa INC, katulad ng sa Bicol, Masbate, ay tutungo rin dyan sa EDSA monument. Abangan po natin, mga bayan, sa mga balita. Okay? Thank you so much po, mga bayan, at ingat po tayo lahat.